So, still the same scenario. Blacklist not giving any chance. Sobrang nahahassle talaga sila at nakakatakot talaga yung Dakyaw ni Impressive kasi ang galing talaga ng Boom umabuse nung teleport play na kayang gawin ng isang Dakyaw. Hindi lang defensively, no, gamit yung kanyang second skill but rather also the ultimate, no. So, autoban, pati support, roam na talaga. Impressive ngayon ang tinitingnan nila. Okay lang sa kanila yung may Mozzie. First pick priority, Arlie siguro. Tingnan natin. Arlie Prion na to para side ng Blacklist International, which is who gave them the advantage. So Arlie, Mozzie knockout dito for sure. Ang pwedeng gawin ng side ng Boom or pwede nila ibigay kay Chaz. But bibigay nila kay Chaz. Kasi malamang ibaban yan. Yung Mozzie na yan. Pero tingnan mo, hindi pinaprioritize yung Musashi, oh. Wala na. No, Oo nga, pwede kasi nilang kunin yung Musashi. So Pwede kasi Musashi nilang- Moshi. Kaya nga, pwede Ito. nilang nakawin yung Musashi. Curious lang ako. I think si Chaz, he does play kanina. Sobra, no? Yung Mozzie niya rin, no? Arlie. Oo, that could be one. Pero ang curious question is, ano yung directly kina-counter nun? Kung pipiliin yung Mozzie. Not to mention, hindi pa kasi alam kung sino yung farm lane. Kaya hindi. Pero sige, they would go. Mozzie nga. Diba? Ayos ba yan? Okay, oo. Ayan yung hero kanina. Okay. Yuhuan mo, yung ginawa Game nila. one. Game Yung ginawa one. nila sa Oo. execration. Okay. Kasi itong Boom, wala silang pakay. Sige, kunin niyo yung Mozzie. Magli-ladiesen kami. Goods na, binigay nila kagad yung mid lane. At sila yung nag-Musashi. So okay, now, kailangan mag-prepare ng Boom sa invade. Indeed. Kasi ito yung lineup kanina na nakita natin, yung poke, invade, ang taas. Yes, totoo yan, no? Yuhuan, tapos hindi mo malapitan kasi nga Yuhuan yung bumabody block. Tapos ganun din yung Mozzie. Pwede pa mabakapan ka agad due to the speed of that Arlie. Pero eto rin yung kaibahan mula sa laban kanina with Execration. Yung Blacklist, naka-Mozzie, Yuhuan nga sila, pero naka-ban yung Musashi. Kanina, naka-ban. Ngayon, nakuha eh. Naka-enable. So doon natin makikita what is the impact of a Musashi Musashi against the Yuhu-1 tsaka Mozzie combination. Not to mention, nahawak ito ni AG6. We're in, Lady ito Sad. yung pocket pick talaga. Ito yung pinaka-paborito ni AG6, no? Yung Musashi. Now, High there pick. is a freedom. Parang Manjin, na yung Blacklist, pumokus na ngayon sa farm lane. May 2 buds pa sila. They're investing it on a Lady Sun and maybe even a Marco Polo ban or Baban tingnan yan. natin. Oh. May high chance na ibaban yung Marco Polo. Pero ang daming heroes kasi ni Azar, kahit Huyi, nalalaro ni Azar. Naguhuyi din. Dito sa Sana Phase mag-showyo qualifiers. ka, Azar. Kaso ang hirap mag-showyo dyan. May Mozzie, tsaka may Kahit may si Arlie. Azar hindi sinuyo yung competitive. May Arlie, tsaka Mozzie. Hindi niya pipiliin yan. Yapi. Eto ba? Byron na yata pinipwersong ipapili ngayon para kay Chami 1, no? Kasi nakaban yung... Ay, may Dharma! Ay, Updharma, oo nga. Updharma Pero may doon. first pick ang Marco Boom. Baka Polo. silang mag-Dharma ngayon. Dharma? Oo. Derenji na. Hindi, mamaya na to mamaya na to magpa-farm lane. XP lane na to. Dharma nga, pwede. Oo, baka i-Dharma nila. Kunin nila yung Dharma. Unahan Kailangan na nila lang makunat, men. pero yun ang malaking katanungan. Ay, hindi. Like, Roam, wala silang roam. Oo, Yung pwede Boom. mag-roam. Pero sa roam, mas marami-rami pa yung selection doon sa roam nila eh. They could still go for a Tangela roam. Pwede sila mag-Lianpo. Pwede pa rin sila mag-Zhangfei Musashi. Pinipili ba yung baka? Parang pili ko yung baka man eh. Si Baka man. Si Zhangfei. Oh, yeah. Pwede si Zhangfei. Indeed, no. Kung ako Talagang to- mas lang nadadalian lang sa setup pag Lianpo kasi Maglian po. mas maikli-ikli yung cooldown ni Lianpo. So, Lian. they went with the Lianpo. Ibibigay Lianpo nila na yung lang. Dharma yata dito. Sa kabila. Tingnan natin Hindi pa kasi nila alam kung sinong marksman eh. Pero kung wala yung Marco Polo, Hindi, wala ang na. natitirang mga marksman, lakad Derenji. matatag eh. Derenji. So, pwedeng vulnerable in my Karo. opinion. Vulnerable in my opinion sa Dharma. Gan, kung Dharma. Tapos, let's see, kanilang mid lane. Pwede mag-consortio dito, pare. Pwede. Ay, di, o kaya yung lolo. Si Pwede. si Bombaman. Si Huwang, yung... Wangzok, nakabap lang no? yung No, pwede. Si Bombaman. Okay, they decided na hindi Dharma, Cross. no? Iba-body block daw siguro ng Lianpo. They wanna go with the matchup of Ay, Amain Luban. versus Byron. Main Byron actually, on paper, sa mga hindi familiar, no? It's actually sa akin Byron. Nasa Byron. Lamang talaga yung Byron pag sa trade-up, no? Sa Mayin. Oo, Main Byron. Pero depende, skill matchup pa rin yan. Pero eto ang pinaka-interesting. Azar Luban. Luban nga eh. Luban Zar. Luban number 7. Alam ko si Luban, ni-nerf yan eh. Lukban, Longganisa. Oh my God. Ni-nerf, oo. Madaling mahuli ng early yan. Madaling madodge yung early yung passive. Pero ang maganda kasi sa Luban, early game level 1, suntukan. Ratratan. Ratratan. Kung Tsaka, ano yan eh. Passive man yan eh. Tsaka alam mo kung bakit? Luban mo may racket. Yun nga. Oo. Gumaga. Yung Luban, may chance ang mag-invade eh, no? Yung last hit niya.
Malapit niya yung blue. Yung pang 4. Oo. Yung pang 4 pag ganyan. Eto Mga na, kaibigan, tingnan natin as we get on to game number 2 ng Blacklist International versus Boom Esports. Ayan natin. As wala mangyayaring dual lane para side ng Boom Esports dito. Rectine lupan sa bandang bottom side mula kay Azar. At ibibigay nila kay Golden Kite ang farm dito. Of course, nilabas sa mga payong. Nilabas sa payong. 3-man unit. Naiwan yung luban dito sa may bot. Sa baba, nagpa-level 2 agad. Wala nang pakialam sa nararamdaman ni Golden Kite. Racket lang. Pero hindi sila kumuha ng dive. Yung pwesto ni Chaz, atapang, 2-man stun. Okay. Golden Kite, no? Sarap, sakit ha. May Yapi. focus nila, pero Lehan po yan. Okay na yan. Kasi di nila alam kung nasaan din yung Musashi. Ayan Maganda pala yung Lehan po. Ngayon ko lang na-realize. Kahit Oo. paano pwede siyang umarap doon sa Arlie. Oo. Mula dito kay Impressive. Ayun Countered lang. yung Arlie. At ayun na first blood ni G. Hindi in-expect ni Golden Kite na nandun yung mayin. Oo. Nahigop ng mayin. Nahigop siya ng mayin pa. Ni Musashi. Nahigop ng Musashi. Si Mayin nasa top. Oo, pero yung atras niya, wala pa kasing level 4 yung Musashi eh. Kaya dumating yung Musashi, pero may mayin din pagdating. Oh. Tapos yung pinalo up ni Musashi, akala niya Musashi lang, kaya niya kasing takas-takasan pa yun eh. Pero yung mayin kasi, meron kasi ang skill si mayin pre, yung hindi mo alam na lalapit ka. Yung Talaga? sutok na, may ganun yun eh. Susubukan nila Minimal dito lang. yung luban. Azar pulado ngayon, but nice stun mula kay Chaz on that cannon blast para makapag-set up si Aaron ng Frost as Golden Kite and company. Babawiin nila Yun na. yung isa nilang death at namatay na rin. Chami 1 Yun ang finally. sinasabi natin. Kapag 1v1 Nanalo sa matchup, duelo. you're gonna be giving it on to the Byron. Mas straightforward, mas madali gabitin. Actually, kakaiba nga yung hero design ng Honor of Kings kasi hindi naman sila couple, no? Pero yung story ni Mayin tsaka ni Byron, ayan, quite link. Medyo May link connected sila, sila, oo. on that one. No? So, here we go. Let's look. Ito yung gustong lineup ng Blacklist International kanina pa eh. Yung makuha nila yung Yuhu 1. Meron silang tankiness mula nung Byron. Mula sa Byron, may onting tankiness kay Chaz. Kahit na spellcaster yan, yung zone. Diba? Ang dami nilang ways dito to protect the early. True. Ang dami nilang ways dito. Kompleto Ricardo sila. Early game, mid game, late game. Ito yung lineup na gusto nila. Comfort picks to ng Blacklist International. Very true. As oh. yung boom dito, kailangan mo nila maghintay ng late game kasi luban to eh. Maganda nga naman yung early game ng luban, pero yung late game doon mo talaga mararamdaman eh kapag maganda yung positioning. Tsaka laro kay Azar talaga, papadalahin mo lang sa late game. Oo. Na sobrang nag-explode. Tapos stability lang, stable lang talaga na farming dito si Azar. No? So ayun nga, medyo hindi mo mahanap sa kanya yung hinahabol na parang pagiging online early on, yung pagiging explosive, yung may Luban killer din instinct kasi. early on. No? Tsaka Oo. luban na yan. No? So farm na lang. Pero what is sure, no? Stable siya. Papapanis niya steadily si Chami 1 if he get the free hits. Nakasalalay to actually malaki kay Chaz yan. Diyan sa Mozi, kung makuha niya yung Pogs. Pero ito, si Impressive kasi, kahit yung land po lang, Kaya pwede, niya, body block. tumangki. Tsaka Body body block lang talaga dun sa, Ang gusto kasi ng Lian po, i-hit mo siya Yan, lalo. oh. Nakita mo, yun o. Yan ang gusto niya, i-hit mo yan lalo. Dinadash yung Dadash skill in, para oo. lang ma-body block, di ba? Ang body block lang ng Cannon Blast. Mm. Napakabilis ang cooldown ng Cannon Blast na yan. Kala mo matagal yung cooldown. Pag nawala yan, laban. Kailangan, pagkabanat yan, labanan mo agad. Haba O, ng yan, oh. range, so, tapos AoE stun. Pasok dito, in-stun Sakit, ka agad. oh. Doon nagkamali si Oy! Azar, pero good flash out. Oy, grabe naman yung flash out doon. Nahuli sa payong si Golden Kite. Di na-anticipate the flash out, no? Oo, Pero okay na. kamuntikan. At least napanis si Azar doon. Hindi rin nakahuli doon ng think outside the box. Pero dito sa Sabi? may bandang top lane, yung mga palakol na binabanat ni Agizix. Ay, di. Okay, si Agizix. Ang Yup. mga espada pala to. Yep. Dalawa-dalawang espada din. And siyempre, of Musashi. Demon Musashi. Ladies and gentlemen, as kinematics natin yan. Ngayon, it allows them to actually group up and maybe take relatively easy Tyrant. Ay, Pero galing. may teleport na nangyayari mula dito sa Princess Frost. Hindi na yata nila lalakarin. May Cannon Blast ha. Oy, kamuntikan pa. Kabutikan, may konting tick no bago na smite. Kahit ako kinabahan Right eh. after the smite. Oo nga, kasi may damage, may DOT yung yung Cannon Blast eh. May thunder pa May kasi. kidnap yun. Nakakainis. Kaya akala ko pipitik. Yun din, may Akala zone. mo. AoE stun, may zone. Ang taas pa nung Haba ng hitbox. range. Oo. Yung hitbox nung Yapi! nung thunder. Lupit talaga niya ni Mozi. Mga matinding hero talaga yan. Yung sipat-sipat kilatis lang talaga yan. Bagay Ganyan lang talaga yan. sa mga rumors yan. Kaya na- lalaan po kaya lalaan po. Ayun o, tinginan lang sila. Dami ring vision na nabibigay kasi talaga. Yan o, yung Cannon Blast. Okay, pasok! Sayang! Kung ako yung early dun. Laban na yun. Pero hindi ako yan. Si Golden Boy yan eh. Tsaka may ult yata si Impressive. Yes, meron. At nandoon si Dragon. Di yata nakita si Dragon dito. Delodge, casted on that one. Cannon Blast ulit.
Ayun na, body block. Tapos alis Body ulit block yun. lang. Ganun lang gagawin ni Impressive, body block lang. Pero ngayon, ang problema, yung nawawala sa control ng Boom, yung Top clash lane. lane nila. Oo, yung clash lane. Kasi lamang na lamang si Shami 1 dito. Yep. Yung Mayin, kaya talagang makounter no? Ayan, Byron. Oo. Kasi walang mana si May Byron. magsuntukan Si ka lang. cooldown lang si Byron eh. Si Mayin may may energy, may energy, oo. na kailangan. Titignan mo lang kapag nakapag nakapag first kill na siya. No, kahit dalawang combo lang, kahit isa nga lang eh, parang Oo. kulang na combo niya doon. No? So, Hold down lang eh. yep, si Byron may shield the moment na grenade mo. Madali gamitin. Oo. That's why inangat ko na yun si Byron sa S tier. Esther ka na class lane, dyan, boss. dati, oo. Axe of Torment for Chami 1. So piercing physical damage coming in. Pero lalaban sila Masashi Yan yung dito. Baron, no? Gandang ultimate mula dito kay Nayuan. Tingnan natin. Nagkakabanatan. Paunahan sa blue. Blue lang Ganda! kalaban dito. Pero inilabas sa mga heart-shaped icicle. Grabe! Ang lupit mo, Aaron! Oo, at ang galing talaga. Actually, si pero Dragon patay si din. Chami, okay. Pasok yung ultimate dito. Si Impressive as well goes for the body block pero hindi nga siya pang backstab kundi pangharang sa front line. Ang nangyari, naiwanan ngayon si Impressive na nagtatrabaho sa may bottom lane. Naiwan si Azar. Si Azar, pare. Ayaw, si Azar. Oo, yan. At yun pa, ginagamit pa yung ulti. Nakita mo yun. Nazar, tumakbo ka na! Bo, pre! Habang may lupa! Ayun lang. Ayun lang, Lok- huli ka ni Kuya Chas, pare. Di na Lokban Festival, Lokban Mukbang. Festival, hindi na kailangan i-outside the box. Hindi na kailangan. And eto, body block ulit para kay Impressive. Just wanna mention, pre, sobrang galing nung ultimate ni Dragon. Nahagip niya pa yung dalawang membro doon ng Blacklist doon sa may blue side back. Siya pala yun, Siya pa- oo, kanina. oo, oo. Okay. Magkakontrapelo talaga yung dalawa eh. Si Princess Frost at si Lady Zen. Lady Zen, no? Ayun, so Kasi parang icicle din yung nilalabas ice din Lady talaga Zen, sila. no? Oo. Pero more on ulan-ulan, tubig-tubig si Lady Zen dito. Pero si Oo. Princess Frost yan. Bloke ng yelo. talaga, bloke talaga. So sino talagang tunay na lamig? Sino talaga Sino ang tunay na Elsa? Elsa? Yeah. Yan ang laro ngayon. Let's go for the push here. Call ng Blacklist para sa may farm lane. Ayan na, Paparating natapos. na mga membro kayo ng Boom. Jump Brothers, meron ako, wala naging follow up yung Jump Brothers doon, nilabas ang Umbrella Girl! Oy! At nako, mula sa likod na doon si Azar bumabanat, pero masakit na rin yung Arlie dito, nakabag in and out. A G6. Pero killing spree na rin ngayon si Musashi. Byron. Tingnan natin, a G6 tumatakbo na, pero nag-minions na lang muna. Mas maagang nakarating ang karamihan ng membro dito ng Boom. They're precise with the timers. 2-for-2. Parang pwede sana labanan ng Blacklist. Ang problema, wala talaga yung Byron doon. No? So that's the running problem. It's still a 2-for-2. That's the excellent part. Pero right now, nagpa-fly pa rin yung mga gustong patabain dito ng Boom. At yun ay si G6 at si Azar. Ang pinagtataka ko, nakakalaban pa rin yung Boom dito. At lamang pa sila, pare, 300 True. gold. Very true. Oh. Nanakaw pa nila yung blue. Ngayon ko nga lang na-realize parang ganun lang ang laro nila. No? Hindi nila kailangan masyado lumapit. Fight from a very good distance. Bahala na kung makatira si Azar o hindi. Nilalagyan na lang siguro ng air support. Tapos ayun, ipaparis lang nila. Kung kunyari, talagang humaharap ng konti si Chas, no? From whatever distance. Pero it's still anybody's game. Gaano ka anybody's game? Look at the items. Both are building up to their third item, no? Component. Andoon. Yung iba nakaka-2-core items na. Look at the Yuhu 1. Phoenix Eye, no? Nakakuha pa Phoenix ng Frostcars Embrace. Mga kaibigan, so there's enough decent damage and also durabilities from the sides of Blacklist. Frostcars Embrace as well. Another para kay Chami 1. Yung frontline ng Blacklist ngayon ay solid na. Sobrang crucial nitong Tyrant attempt na to kay Shinbu. The one who gets a Tyrant right now can control the game. It's an even ball game na nakikita natin. And in terms of positioning, umaamba, Boom, nako, laban daw. Yapi. Okay, binibit yung ultimate nung Saka, Yuan. makunat din yung Yuhu 1. Napakakunat din yung Yuhu 1. No? So, ayun, naka-Frostcars Embrace siya. Mainit si G6 pero ang problema, hindi siya binabakapan. Alam mo kung bakit? Kasi yung Arlie nahuli sa may likuran. Oo, 1 for binabanatan. 1. Binabanatan si Golden Kite. Nahuli ni Dragon. Ay, sino ba yun? O tama, nahuli ni na Dragon. Hello, yes. kapatid. Oo. Tinuturo yung kapatid niya, nakatingin lang eh, no? So, that's the thing. Walang marksman ngayon, yung side dito ng Blacklist. At kinapitalize yun ng Boom by securing the objective of a Tyrant, no? Now, they have that electrifying attack. Siyempre, AoEs against the members of Blacklist. Pinindot ka agad ni Jashi, yung kanyang Melody of Peace. Gandang Tyrant at gandang patience mula sa Boom Esports. Especially nang naramdaman natin na inabangan na nila yung Arlie. One thing to take note, kapag kalaban mo talaga yung Arlie, sintayin mo lang, abangan mo rin yung Umbrella kung nasan siya. At marami kayong hold. And beautiful execution ni Impressive sa pag-aarap dito on the zone. Impressive talaga si Impressive. Kanina pa Very to game 2. true. Body block lang True lang tank talaga. eh. The Ganun one lang. true tank. No, talagang Mula kay Impressive. tinitingnan mo lahat anong banat or saan ka pwedeng sumalo ng Oo. damage. Ayun na yun. Lahat ng angles ni Mozzie, hinaharangan niya. Ganun lang. Sana lahat ng tank ganito.
Umaharap lang. Naharap talaga. Tapos Bala kayo sustain. sa buhay nyo. Damage taken is real. Oo. Pati mo ginagawa ni Impressive, nilulure niya yung tira ng mga taga-blacklist doon sa Enhance Overlord, pero mukhang alam yata din nila no Correct, na ha? pinapadamage nila yung Enhance Overlord para sa mga member ng blacklist dito kasi naka-tyrant din si Musashi, si AG6. Di pa rin nila makita si AG6. Ang hula talaga nila nasa may tyrant na, kaya baka lumaban sila. AG6 Oh, now wow. with the tyrant. A very sneaky play and beautiful concept and macro mula sa side dito ng Boom. The Psycho Game! Ang lakas nung Psycho, sobra. Mula Galing. sa Boom Esports para malibre yung Tyrant. Akala nyo Overlord? Oo nga. Akala nyo lang yun? The plot twist, surprise, di ba? Oh, what a surprise mula sa Boom Esports. Kaya nga sila champion. Pero tingnan natin kung may flank game ba na gagawin ang side ng Black. Wala. Libreng makakapag-out ang Out. Boom Esports. Hindi, pero hindi rin basta-basta pwede nang paluin ng Boom. Ito ang Overlord at ngayon ko lang din na-realize even with the Tempest buff, hindi rin sila basta-basta din makakalapit makikipaglaban ng 5v5 sa mga membro ng Blacklist if they don't have the proper angle. Now, eto lang, big power spike para kay AG6. Blood Rage is now unlocked for this Musashi. Sakit na yan. Ano ba binibigay Kamay-kamay. niya? Ano ba Pag binibigay pinindot niya, mo yan, Kuya Chi? yung 30% ng health mo, magiging 40% shield. Nadagdagan? Oo, sinanla mo. Pero ang problem sa shield, nag-expire, nawawala in 4 seconds. At least meron ka Pero shield. dadami ka. Pero malala Oo. dyan, pre, mas mababa ang buhay mo, which is pinapababa niya, mas mataas yung damage mo. Ayan ang power ng Blood Rage, no? Gana-gana pala. Oo, tapos ano Gana-gana. yan, ang damage mo nakascale sa extra health mo. Ah, talaga? Oo, so... Parang pamilyar ah. Oo, Parang, parang looks family. nakabaliktad lang yung kamay eh. Ibang Parang tutok, bro. pamilyar yung item ah. Parang ano eh, no? Pinaharap, pinataligod lang. Parang nakita ko na yung item na yan na nagra-rhyme sa Hooligan. Tingnan natin, ilalaban pa rin nila. They still gonna go for it. They have Azar and you know they can rush this Overlord Wow. even with that Wow. primal band. So ang galing. Another free objective Pwede pa rin eh. Oh. for Boom Esports. It's not about the team fight right now. Para sa kupunan na to, it's really about the macro game. At umiiwas po sila eh. Na dapat nga yung Blacklist International yung pupok ng matindi. Kasi nga naman kapag Mosey lineup ka, gusto mong i-utilize yung blast cannon ng True. as much as possible. The vision, the damage, tapos lalasitin na lang nung early pag nangalahati yung buhay sa early game. Oo. Pero hindi nangyari yon as Boom Esports playing the Psycho War, the mind games. Ayan na nga, pasok sila yan po pero pwedeng bait lang dito. Ayan na, think outside the box, pero naku, Princess Prospay namatay! At nakakuha ng last hit, syempre yung Azir dito, kaya naman nakasagot pa rin. Pwede mag-counterplay dito si Paring Josh, humarap si Paring Chami 1. And of course, nakita mo yung body block na gagawin dito, syempre ni Impressive, kasama rin yung Paring natin sa may pinakaharapan. Makikita mo si Impressive sa ulit na life for his own ultimate. Pero nakuha pa rin yung Kite dito ni Paring Golden Kite. Kaya naman, buhay pa rin sila at makakuha ng depensa sa gitna. Pero may Dragon dun sa may pinakababa. Kaya naman, Azar alongside with Mickey takes the first inhib. Dito ang ating game. Malupit na Kite and you cannot fight Golden Kite na Golden Boy using Luban. 7 to 8, 7 to 13 minutes, hindi man ganon ka-action. 8. Ladies and gentlemen, beautiful HOK, beautiful macro play. Indeed, from these two teams, again, the delivery and of course the trade-up between the two is ever so intense. Talagang nandun lang yung macro ngayon ng Boom. Pero they can actually commit to a mistake of, you know, losing a 5v5 against Blacklist. And Blacklist, they're still at it. There's enough damage mula doon sa kanilang farm lane. Now sitting on 3 core items, building up to the 4th one. Ayun lang ang problema. Grabe si Azar. Ang yaman na. May budget. 5 core items. So, Sakit yung na yan, luban. Sakit na yan ha. Yan natin mo, libre hit yung luban. Oh, firework Yun coming na nga in. eh. Ito na nga. Yung air support, pero nandito na. Magdadabog na. Grabe. Wow! Happy New Year! Nagkatabukan, pero siya pa yung namatay. Yummy. Leo po pa yung namatay habang nandito si Azix. Ay, naku po. Magandang mga swish flash mula kay Musashi. Pero nandun na rin yung Mayin. Miggy, kukuha ba ng sipa? Nagkasipaan. Pinalamon ang binti. Pum! Mula doon. And of course, Chaz as well with his own kite. Buti na lang, nakakabili na rin ng Sunpool dito si Golden Kite. And ayun lang, no, ang ginagawa ni Chaz, kumukuha ng angle para makakuha ng stand doon sa may side lane. And of course, the rest of the members ng Boom na sumusubok mag-engage. Ito lang ang problem. Si Hirap Impressive, yan, papatay Hirap na lang. Parang nagpapapatay na lang si Impressive para makafollow up si AG6. They wanna go for the final push. Oy, grabe, alam na alam nila dito na kailangan lang din mamatay. Free hit, Azar. Nakakuha pa rin. Maganda pa rin. Pero masakit That's the pa rin game. si Azar. Mapang Azar. Boom Esports taking game number 2. Ladies and gentlemen,